Nagpapatuloy pa rin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Himayin natin ito kasama ang dating Dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome po sa Arangkada Balita. Good evening, Jack. Good evening, mga kababayan at lahat ng mga tagapagkinig. Yes, Attorney Roy, bago ko kayo tanungin tungkol dito sa Article 4, kamusta kayo overall? Kontento ba kayo sa takbo nitong impeachment trial po or nababagalan po ba kayo? Well, sa simula, okay lang yan. Actually, medyo nagkakaroon na ng konting excitement at napupuna na ng mga tagapanood ang iba't ibang estilo. Nakikita rin natin yung control, no, ng presiding officer at kung paano yung mga kinikilos ng mga senator judges. Maraming mga exciting na maliliit na bagay na pag pinagsama-sama mo, sapat naman para maano yung ma-hold yung attention mo, no? Kahapon nga dumalo pa si VP Sara. So maganda naman ang dating niyan at na-engage tayo, no? Kumbaga tayo nai-involve, di ba? At masarap abangan ang susunod na kabanata. And Attorney Roy, ito nga sinasabi, itong Article 4 yung mas madaling kumbaga ma-absorb ng taong bayan, madaling maintindihan. Kasi marami nga ang nakapanood ng video, pero lumalabas ngayon parang hindi ganun kadali, no? Maraming technicalities na dinidiscuss, marami nagsasabi, hindi ba simple lang na napanood namin na nagkaroon ng threat or pananakot sa laban sa Pangulo kay dating Speaker, hindi ba ganun kadali lang yun na makikita na kagad na may violation? Well, yung article na yan, no, in particular, madali makarelate, di ba? Kasi parang nga, sinasabi natin, pag ikay hinamon o tinakot, di syempre meron natural na reaksyon ng bawat tao. Iba-iba yan. Yung iba susugod, yung iba lalapit, makikipag-usap, etc. Yung iba magagalit, maghahanda. Yung iba nga uunahan pa. Di ba? So, madali makapag-relate yung average person. Tapos, so in other words, itong article na to, itong paratang na to, this allegation against the Vice President, itself, sa istorya pa lang, gets na ng mga tao. Tsaka nakita na nila di ba? Matagal nang kumakalat yan. Yung video na yan, matagal nang alam. Now, yung nagiging exciting dyan is paano sasanggain ng depensa to? Oo nga po. Yun ang interesting part na palagay ko, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan interesado. And correct me if I'm wrong, Attorney Roy, so far sa monitor ko dun sa ng defense, wala pa naman sila sinasabi na hindi nag-exist yung video na yan. Ang wala tayong narinig na gano'n. Kumbaga hindi nila sa ngayon hindi po nila maitanggi na may nag-exist na video. Pero kanina ang nakita ko nga ang nagiging defense nila ay parang bugso ng damdamin or may threat din daw laban sa mga Duterte kaya niya nabigay yung mga utterances na gano'n. Ano po reaction niyo? Napakahirap gawin ng bahaging yan dito sa testigong ito. Kung napansin nyo, ang trabaho lang nitong testigong ito ay patunayan na meron ngang ganitong video. Yun lang yun. Yun lang ang punto ng pagpalabas sa kanya na itong video, ito talaga yun, hindi AI to, etc. whatever. Hindi ba nga sinasabi ng testigo na siya ay na-training dyan sa mga analysis at iba't ibang technique ng investigation sa video, etc. Ngayon, ang gustong umpisahan ng depensa, tinatanong sa kanya, hindi mo ba na-imbestigahan na merong ganitong influensya dyan, meron ganitong mga sentimento o pangyayari na pwedeng maging dahilan kung bakit ito isang reaksyon lamang, di ba? Yun ang yun ang teoryang inuumpisahan ng depensa. Now, ito Jack, madali lang explain, no? Yan, hindi kayang sagutin ng testigo yan. Siyempre, malay ba niya kung ano yung ibang mga bagay na nag-stimulate o naging dahilan kung bakit ganun ang ipinakita ng ating Vice Presidente doon sa puntong yun, doon ng panahon na yun. Sabi nga, siguro nga meron siyang natanggap na balita or what, pero hindi yun ang testimonya ng testigo. Ang sinasabi ng testigo, hindi, ito tunay na sinearch ko ito, nandun sa website nila, etc. So, garantisado ko na tunay ang video na yan. Yun lang ang punto nung ni Kalilong. Pero
So, siguro tatanungin mo, bakit yun ang tinatanong ng defense? Kasi unti-unti nilang pinaaabot sa mga tagapanood at sa senator judges na itong lahat na to, tama, totoo nga nangyari, pero may iba pang storya to sa likod. May dahilan ito. Hindi yan banta na seryoso. Ito'y isang reaksyon lamang sa mga pangyayaring politika at kung ano man, di ba? Dahil lalabas din yan later on. Kasi kung hindi nila mabuo yung storyang yan dito, sa pag-cross-examine ng mga testigo ng prosekusyon, ilalabas nila yan sa kanilang sariling mga testigo. Opo. Pero ganito pa lang kaaga, nilalatag na nila yung storya na yan, yung narrative na yan, kumbaga. Pero Mga, oo. pero attorney, kunyari nga, magiging ganun nga, yung parang bugso ng damdamin or freedom, kumbaga, Yes. yun nga. Pero sinong pwedeng magpatunay niyan? Hindi ba dapat mismong si Vice Presidente? Kasi siya yung nakaramdam nung panahon na yun. Well, Walang pwedeng sumagot para sa kanya. Di ba nga, merong mga surprise witness. I think next week, kailan ba? Attorney Lopez Sulay kaya Yeah, oo. tawagin. O baka yan isang hindi tayo nakakasiguro. Baka magte-testify siya doon, gagawing hostile witness. Baka magte-testify yan ang magpipresenta yata prosecution. Baka pag krinos-examine yan, lahat pabor kay VP Sara yung sasabihin yan. Ilalahat niya yung buong istorya. At yung mga bulong-bulungan na hindi yata narinig ng mabuti doon sa video, sasabihin niya doon. See? So, ganyan ang play niyan. Pero ganito palang kaaga, nilalabas na nung depensa yung kanilang teorya o yung kanilang version ng pangyayari. Ito yung di ba nga ang kritisismo diyan, yung kanilang mga sagot at lahat ng mga sinasabi itong mga panahon na to, panay technical, panay mga objection, pa-dismiss, etc. At hindi daw naglalabas ng yung anumang sagot sa mga paratang mismo. Yan ang isa rin plano nila yan para pagdating dito sa trial, magugulat ka, ganun pala. Meron palang mga pangyayaring hindi na ibunyag ng araw. See? Ayun, attorney, ito nga, di ba, yung dito sa impeachment court ay hindi naman guilty beyond reasonable doubt ang magiging, kumbaga, yung magiging basehan. Gano'n ka-importante ngayon yung mga ganito, yung mga sinasabi mo na sinasabi ay, kumbaga, hindi naman yung, hindi na nila dinideny yung existence ng video. Yes. Pero ngayon, context na yung kanilang nilalabas. Yes. Gano'n ka-importante Tama. ito? Napaka-importante niyan. Alam mo naman, Jack, ilang ulit na natin yung sinasabi. Ito ay hindi lamang isang paglitis na legal, ito rin ay isang paglitis na politikal. Kaya lahat yung mga sinasabi dyan, hindi pangkaraniwang mga salitain o mga sinasabi ng abogado sa pangkaraniwang na paglitis. Pag pumunta ka sa regular trial court, hindi naman ganyan ang mga pinapakita ng abogado. Doon, talagang ebidensya lang, diretso, ganito, ganun. Dito nakakapagbigay sila ng konteksto, etc. At pwede lang pag-ukulan ng pansin 'yan. So, ang dun sa trial court, como ang huwes ay trained, no? Aral sa batas, hasa sa batas. Ebidensya lang kailangan mo pag-usapan doon. Kung ano naka-dokumento, kung anong tamang salaysay, etc. Kasi naintindihan na ng huwes yun. Dahil siya na-train dyan sa handa siya dyan sa mga bagay na yan. Dahil abogado siya. Dito ang ating mga senator judges, hindi naman abogado. So, malaking bagay yung meron kang pagkakataon na himuin or yung ligawan or magpresenta ng mga bagay na emosyonal. Di ba? Nagbibigay ng konteksto. Mabibigyan ngayon ng kaunawaan kung bakit naging gano'n ang reaksyon or gano'n ang statement ng Vice President. Now, remember hindi lang sapat na madrama o may emosyon. Importante rin na yung ibibigay nilang depensa yung tinatawag na intellectually satisfying. Nakakabusog din sa pag-iisip. Nabubuo yung storya. Buo na yung emosyon, buo pa yung pag-iisip. Ganyan nila magkakaroon ng chance na makumbinse
yung mga senator judges, at sigurado ang target nito yung mga audience, yung mga kababayan natin na nanonood. And Attorney Roy, huling tanong na lang, no? Alam naman natin na lahat nakatutok dito sa impeachment trial, pero marami na mga issues na natabunan. No? Doon nga yung Senate shooting, never na nga uli parang natin narinig na magkakaroon na investigation. Ngayon, meron pa nga ho dito, yung last week lang, medyo na baon sa mga storya. Itong ginawa si dating DPWH Secretary Bonoan na gagawing state witness ng ombudsman. Ano po Yes. ang reaction nyo dito? Hindi ba parang self-preservation ito? Alam mo, Jack, nakakabahala nga kasi siguro narinig na rin ng mga tagapakinig mo or kahit ikaw man lang na dyan sa state witness na rule na yan, hindi pwedeng ikaw ang pinaka-guilty. Okay? So ang una siguro natin tanungin, ano ba ang krimen na inaamin ni Secretary Bonoan? Kasi ipaghahambing mo yan kay Senator Jinggoy. Sino ba most guilty sa kanila? 'Di ba? Sa unang tingin, baka isipin mo, si Senator Jinggoy dahil yung paratang sa kanya, tumanggap siya daw ng ganong pera at hindi naman ganun kalaki yung porsyento ni Secretary Bonoan. Pero Jack, hindi yan sinusukat sa dami ng pera. Sinusukat yan sa mga ginawang kilos. Halimbawa, dito sa kasong to, ang paratang tumanggap ng kickback si Senator Jinggoy. Yun lang ginawa niya. Hindi ba? Sino nag-mastermind ng planong to? Sino nag-aproba ng mga project? Sino nag-aproba ng bid? Sino nag-aproba ng mga trabaho na naging pinagbasehan ng pagbayad? Sino nag-release ng bayad? Sinong pumili ng kontratista at iba pa? Aba hindi si Senator Jinggoy yun. Ito ba ang mga ay ginawa ni Secretary Bonoan? Mas marami yun, hindi ba? Saka ko, Di ba, mapapaisip ka ngayon, paano nga naman yung isa tumagap, hindi ko sinasabing walang sala yun, hindi natin kung ano man, no? Pero sinasabi ko, pag ipinag-isipan mo yung proseso, paano lalabas yung pera kung hindi dadaan doon sa DPWH at aayusin ng mga tao doon? Remember, Jack, sa prosesong ito, yung DPWH lang ang pwedeng mag-aproba lahat yan. Hindi naman kung mataas na rango mo, pwede ka lang pumunta doon, akin na yung pera. Hindi. May bidding yan. Di ba? Meron yan mga spesifikasyon na kailangan gawin. Pipili ka ng kontratista. Magsusumite yung kontratista ng mga progress report na yung progress billing kung tawagin. Ito, natapos ko na. Maglalabas ng pera ngayon yan. Pati yung paglabas ng pera, maraming mga approval yan. Sino may hawak nun? so, okay, sige. So, lumalabas sa attorney, basically, to summarize lang, sinasabi nyo ay parang hindi qualified dapat si former Secretary Bonoan. Tignan natin kung ano yung inaamin niya na krimen, di ba? Ano ba yung mga paratang sa kanya? Now, yung nabanggit mo, masyadong magiging willing witness. Isa pa yun. 80 plus na ang edad ni Ginoong Bonoan. Nakasakdal siya. Diba? Yung kalayaan niya, nakaipit. Ilan na lang natitirang araw mo sa mundo? Hindi ka ba papapayag? Sige na, basta makauwi lang at matapos na ito. Yun ang delikado doon. Sige, nako. Opo, nako, maraming salamat, Attorney Roy, kasi nga maraming mga issues. Nilalagay mo ako sa peligro Ay, hindi naman po, kasi parang nasabi ko, napansin ko nga po, parang nabaon na yung ibang issue talaga dahil nga dito sa laki ng impeachment. Totoo yun. Yung impeachment kasi bagong development yan. Pero sana wag natin kalimutan yung mga ibang mahahalagang pangyayari. Sana tayo maging masusing at binabantayan natin yung mga yan para yung palakad ng ating lipunan maging maayos. Opo. Nako, maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na Thank you. binigay mo din sa Arangkada Thank you, Balita. Jack. Mabuhay po Sige. kayo.